Masayang araw po mga ka-PL. Nako, isang taon na po tayong nanawagan kay Junior Bangag mga kababayan na sana patulan niya ang hamon nating lahat na magpa-hair follicle drug test siya. Hanggang ngayon, nagbingi-bingihan, hindi niya po tayo pinagbibigyan. Ngayon, pangalawa, etong tungkol naman po sa kanyang karamdaman mga kababayan. Hinihingi po nating lahat kung ano ba talaga ang kalagayan niya na sana maglabas siya ng medical bulletin niya mga kababayan. Pero hanggang ngayon, hindi niya rin po tayo pinagbibigyan. Dalawa na po ang hinihingi natin sa kanya, di ba? Hair follicle drug test at pangalawa, etong kanyang medical bulletin. Wala. Ngayon ang naisip po mga kababayan, nitong mga retired general na kasapi po ng UPI, imbis na hikayatin natin ng hikayatin si Junior Bangag mga kababayan na maglabas ng resulta ng kanyang hair follicle drug test at ng kanyang medical bulletin, sila na lamang po ang kumilos sa tulong po ng Korte Suprema. Naghain na po yata sila kanina o baka bukas maghahain na po sila mga kababayan ng writ of mandamus sa Korte Suprema mga kababayan na ang mismong Korte Suprema na ang maghihikayat o manawagan, mag-request kay Junior Bangag ng hair follicle drug test mga kababayan at medical bulletin niya. O ayan na. Ha? Hindi na tayo mamamaos kasi sigaw mga kababayan na, "Oy, Junior! Magpa-hair follicle drug test ka. Ang medical bulletin mo, ilabas mo." Hindi na. Kundi, ang mismong Korte Suprema na po, mga kababayan, ilabas mo ngayon ang yabang mo na malakas ka, ha? Jumping jack ka pa. Ha? Nag-jumping jack pa. Niyabangan pa tayo, mga kababayan. Nag-jogging pa sa napakaikling lugar lang naman ng Palasyo Malacanang, puno, malakas pa, pero nung sumampa sa entablado, hiningal. Napapaghalatang may sakit nga, mga kababayan, hinihingal siya. Silipin niyo po yung video. Matapos na mag-jumping jack na naman doon sa entablado sa loob ng press conference na po. Anong nagsasalita na siya? Hinihingal na siya eh. O, pansinin niyo po yung video na yon. Pero eto muna tayo sa issue, mga kababayan. Panoorin po natin itong full speech po ni attorney at retired general o AFP general mga kababayan na si Virgilio. O ito po yung kanyang video. Panoorin po natin mga kababayan kasi sila po ang maghahain bukas ng writ of mandamus sa Korte Suprema. O ito na ho. Bago tayo magpatuloy, salamat at dumating ang ating legal counsel. Ang dahilan kung bakit nakapagtay tayo, ang ating president ng United People's Initiative, siya po ay isang lawyer at siya po ay retired general ng ating armed forces, si Attorney General Virgil Garcia, sir. The floor is yours, sir. Good morning, sir. Good morning sa inyong mga kasama. Magandang umaga sa inyong lahat. Tama po yung sinabi ni Captain Ray. Natutuwa tayo na nagpakita siya kahapon, kagabi actually, na siya fit. Tumatakbo, nagja-jog at naghahamon pa. Hamunin ko sana 100 push-ups in 1 minute. Kaya ko pa yun. Okay yun, maganda yun. At least, mababawasan yung ating agam-agam na ang Pangulo ay hindi katulad nung nauulat. Hindi katulad nung napapag-usapan na kumakalat. Ano po. Pero, kailangan po natin ng official health bulletin. Kasi po ang Pangulo possesses vast executive power. Na siya po ang may control ng the whole executive, the whole bureaucracy, siya ang pinuno. Maliban doon siya ang commander-in-chief ng ating Armed Forces of the Philippines, siya rin, sa kanya rin nagmumula ang foreign policy, lahat po yan. Ngayon, kung siya po ay hindi okay, at bigla-bigla na lamang tayong magugulantang sa kanyang kalusugan, at pagkatapos ay magkakaroon ng emergency, hindi po kayang panindigan ng OIC yung ganung klaseng sitwasyon. Wala pong OIC, wala pong caretaker. Ginagamit lamang po yan ng araw dahil yung presidente is just one phone call away. Siya pa rin ang magdedesisyon. Yung po kasing appointment ng OIC o acting president na wala sa constitution, wala sa constitutional line of succession, wala pong visa yon dahil it does not also carry with it presidential discretion. Hindi po pwedeng mag-command ang OIC in case of an emergency dahil sa hindi siya ang commander-in-chief. Ang commander-in-chief yung Pangulo, at kung wala yung Pangulo, yung pangalawang Pangulo. Kinakailangan po ang transfer of power is seamless. Wala pong tapit. Ang ibig sabihin, kailangan ito ay tuloy-tuloy, kaya ipinapaliwanag sa ating saligang batas, Section 12, Article 7, kung malubha ang kalagayan ng Pangulo, kailangan ipaalam sa ating lahat. At kung malubha ang kalagayan ng Pangulo, kinakailangan pasumpain ang pangalawang Pangulo bilang Pangulo para mayroong automatic transfer of power, hindi mapuputol, hindi mapapatid. At kailanman hindi tayo mapapariwara dahil ang desisyon na balido manggagaling lamang sa opisina ng Pangulo. Acting President, na Vice Presidente man siya o Pangulo natin, doon lamang maaaring magmula ng legal.
Ngayon, kung halimbawang ang kanyang karamdaman ay dumating sa panahong talagang malubhana, sinasabi ng Section 8 ng Article 7, in case of death, permanent disability, removal from office, or death, kailangan manumpa agad ang pangalawang Pangulo. Ngayon, kung ano po ang mangyayari sa ating Pangulo, kinakailangan po ang unang-unang makakaalam bago ito ay sa publiko ay ang Vice Presidente. At kinakailangan po pagka-inform mo sa Vice Presidente, Madam President, Madam Vice President, the President is, okay, huwag natin sabihin yun. Pero alam niyo na ibig sabihin, or the President is seriously ill, he is permanently incapacitated, he is comatose, yung mga ganung bagay, you have to assume as President, mag-o-out na po agad ang ating Vice Presidente para tuloy-tuloy ang exercise of executive power, hindi po yung kinakailangang maputol. So, balik po tayo doon sa ating mandamos. Ang mandamos natin stays, kahit na po siya nakapagpakita ng lakas. Tumatakbo eh. Tumatalon eh. Kailangan po yung medical bulletin galing sa kanyang opisyal na doktor. At meron pa po kaming hiling doon. Yung hiling po namin isa pa, mag-hair follicle test po siya. Yan. Yung po ay importante dahil yung mental capacity, hindi lamang physical ability ang inahanap natin sa Pangulo, kundi pati mental capacity. Alam po ninyo, pagka matagal na kayong gumagamit ng droga, kaya maraming yung mga drug addict kung sumaksak, napakadami. Nag-hallucinate yun. Tingin niya sa lola niya, diablo. Tingin niya sa lola niya, nakaratay na, nakahiga na, pinagsasaksak pa niya kasi tingin niya, buhay pa yung kanyang kalaban. So, ang nangyayari naman, hindi ko sinasabing gano'n ng Pangulo. Sinasabi ko lang is there is also a possibility when you are prolonged user of drugs. Pag merong mabigat, mahirap na desisyon, magbaback out ka. Magtatago ka sa cabinet at hindi ka magde-decide. Ayaw po natin ang ganung sitwasyon na mangyari sa atin. Gusto lang po natin, wala po tayong sinasabing ganun ng Pangulo. Ang sinasabi natin, kailangan po namin ng assurance, mag-hair follicle test ka po, bigyan mo kami ng medical bulletin ng iyong actual state of health para po mapanatag ang bayan dahil kayo ay okay. Baka po gusto niya magpakita sa atin, sabayan natin ang takbo. 1 kilometer muna. Salamat po, maraming salamat. Hala, mga kababayan, mautak din si General Virgilio, no? Ang sinakyan po nila, yung mga sinabi ni Junior Bangag, mga kababayan, nasabi niya, walang katotohanan yan. Malakas ako. Yung mga nagsasabi na, mga sinungaling yun. Di ba? Sige, malakas ka naman pala eh. Sige nga, maglabas ka ng medical bulletin mo. Mr. President, yari ka. Mauobliga ka ngayon. Naku po. Malakas naman ako. Wala akong sakit. Sige ayun na. Patunayan mong malakas ka. Paano? Hindi yung nagpapakita ka lang sa physical. Sinasabi mo lang. Kundi, mayroong medical record, medical bulletin. Magpa-check up ka. General check up. At higit sa lahat, naka-live. Ayan Huwag nyo kakalimutan yung live. Naku po. Yan ang pinaka-mortal sin dito sa issue na ito. Kapag pumunta ho kayo ng ospital, bigla na lang kayo magsasabi, eto na yung aking medical record o medical bulletin. Hindi pwede yun. Ikaw ba talaga? Baka mamaya, dinaya nyo lang yan, dinoktor nyo lang yan. Pumunta kayo sa doktor, dinoktor nyo pa. Dapat kita ng media Magdala kayo ng inyong media, yung RTBM. Total, media nyo naman yan. Sabi ni Anticler media tayo. May RTBM. Dalhin nyo yan. Naka-live. Naka-live. Mas mainam, mag-invita din po kayo ng mga BBM vlogger at saka ng mga DDS vlogger. Ano lang, tawag nito, for the record, na totoo, na itong taon na ito, itong araw na ito, tinanggap ni President Bongbong Marcos ang hamon ng publiko na magpa-hair follicle drug test at magpa-general check-up. Kung totoo ba talaga nga wala siyang sakit, o totoo ba talagang malakas siya. Di ba, siya na may sabi no? Sa korte kasi, hindi tatanggapin yung sinabi mo lang na, mapera ako, milyonaryo ako. Kakalkalin po lahat ng mga ari-arian mo, pati mga pera mo. Para malaman kung totoong nagsasabi ka na ikaw ay milyonaryo. Kung wala kang may pakitang ganun, kung wala nakitang ganun, sinungaling ka, hindi totoo ang mga sinasabi mo, pwede ka mabalikan ng kaso. Mr. President, ako po, eto na. Hindi na pala natin kailangan, mga kababayan, sumigaw ng sumigaw. Ang medical bulletin, ang hair follicle drug test na kalimutan na, hindi na. Korte Suprema po ang ating aasahan ngayon. Ang Korte Suprema po, mga kababayan, ang tutumbukin natin, ang pupulitin natin, ang kakalampagin natin, mga kababayan, araw-araw. Para etong ihahain pa lang na writ of mandamus nitong grupong UPI kasama ng mga retired general, mga kababayan. Tanggapin nila, pagbigyan nila, sila mismo ang humimok kay Junior Bangag ng hair follicle drug test at medical bulletin. Ayos, Korte Suprema, inaasahan po namin, mga madam at sir, ang inyong pakikipagkaisa, inyong kooperasyon, mga madam at sir, dito po sa ihahain po ng grupong UPI. Sana po nakakiling ho kayo sa aming mga mahihirap, sa aming mga nangangailangan ng tulong ninyo. Mga madam at sir, para po ito sa bayan,
wala na po dito ang usapan na keso Maca Duterte, keso Marcos, kundi sa katotohanan na po ito. Wala na po itong politika, ika nga, na mai-issue dito sa ginagawa ng grupong UPI. Baka sabihin nila, inutusan ni Duterte, inutusan ni Inday. Walang ganun. Karapatan naman po ng bawat Pilipino ang panawagang ito na gagawin ng Korte Suprema. Di po ba? Ito pa, isang video mga kababayan. Ito, matindi. Tatapos lamang po ng hearing sa impeachment ni BP Inday Sara. Di po ba? Naroon si Ramil Madriaga. Ngayon, merong nabanggit si Ramil Madriaga, mga kababayan, kanina sa hearing nga po sa impeachment para kay Inday Sara, na di umano'y binigyan niya si BP Sara ng painting. Ipinakita pa ho yung painting kanina sa pagdinig nga po sa impeachment. Ipinakita. Ngayon, meron palang nanunood, mga kababayan. Ang nanunood ay ang may-ari ho. Yata ito ng painting na ipinakita ho nila. Buko kaagad sila. Booking kaagad si Madriaga. Unang laro pa lang, mga kababayan, nakitaan na kaagad ng kasinungalingan. Ito po ang video. Nakita ko po ito kay Jojo Connect TV, Jojo Di Guzman sa kanyang YouTube channel. Pare, pahiram lang itong video mo. Ayos. Ito na po, mga kababayan. Painting na sinasabi ninyo at kung kailan niyo po ito binigay sa kanya. Salamat po. What is the relation of that painting into your supplemental affidavit, Mr. Madriaga? Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May siya po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Hindi ko mawari, grabe ang kasinungalingan. Ayan, nag-message, merong conversation dito, yung totoong may-ari ng painting. Nagulat siya, sabi niya, ha? They are talking about the painting? Sabi niya, he's watching the news, sabi ganon. Tapos ang tanong sa kanya, is that really yours? Sabi niya dito, sabi niya, yes, 1,000%. Ayan, binigay daw ni Madriaga kay VP Sara. Did he buy it from you? Do you know him? Sabi niya, no. I gave that to Sara straight. Sabi niya doon. Sabi pa, nung may-ari ng painting, sabi niya, I was like, huh? Sabi niya, I'm not a scholar and I'm not from Laguna. Sabi niya, and I gave that to her directly when she was mayor of Davao City. Ayan napakalinaw. So makikita nyo, hindi po siya taga Laguna, taga Davao po siya. Ang sinungaling mo. Grabe ka. Ayan po, Davao City. Liar. Di ba? Unang sabong pa lang, unang salpukan pa lang, Madriaga. Nakitaan ka na ng kasinungalingan, sir. Paano yan? Etong lumabas na ito, etong nag-chat kay Jojo, ewan ko kanino nag-chat kay Jojo ba, nakita lang ito kay ni Jojo rin siguro, hindi ko lang sigurado Basta yung video pinakita ko po sa inyo. Mga kababayan, patunay itong video na ito na nagsisinungaling si Madriaga. Merong naglakas loob na nagsabi, hindi po biro itong ginawa nitong may-ari ng painting na pag-amin niyang sa kanya yung yung painting na yan. Hindi po biro yan mga kababayan Bakit? Pwede ho siyang ipatawag sa susunod na pagdinig pag nalaman ito ng House of Representatives at kung papatulan po nila ito. Ang problema, baka hindi ho nila ito patulan. Kasi mabubuko kaagad si Madriaga. Mananawagan tayo ngayon sa House of Representatives. Sana mapanood nyo itong video ito. Mga kababayan, pakishare nyo po itong video ito para makarating po ito sa House of Representatives na merong isang tao na nagsasabing siya ang tunay na may-ari ng painting. Kailanman, hindi siya naging scholar at higit sa lahat, hindi siya taga Laguna dahil taga Davao City siya. Yan. Nang malaman po nila kung gaano katotoo ang mga sinasabi ni Madriaga, kung katotohanan o kasinungalingan ba. Mismong itong taong ito na maaaring hindi po kilala ni Inday Sara, taga-suporta lang mga Duterte. Mga kababayan, pero naglakas loob na magsabing, hindi ko kilala yan, hindi ako naging wala akong connection, taga Davao City ako, hindi ako scholar. Akin yung painting na yan. Paano na ito? Madriaga, simula pa lang. Meron pa kayong susunod na hearing. Nako, baka sa mga susunod pa na hearing, naloko na. Bawat sasabihin mo, merong lumalabas na katotohanan, katulad na lamang niyang sa cheque-cheque na yan, na ang daming nagdududa, mga kababayan. Nako, kahit ako, nag-research ako kanina, doon sa cheque ipinakita ho nila, nagduda ako Nung nag-research po ako, hindi po ganun. Para sa akin lang ito hindi po ganun ang format ng isang cheque o manager's check ng Land Bank. Iba po yung format na ipinakita nila kanina kaysa original na format ng manager's check ng nasabing bangko. Yun lang po ang aking mga napansin, mga kababayan. Ewan ko lang kung napansin nyo rin po ba. Ngayon, eto. Alam po nating lahat, mga kababayan, na etong mga ngagba-vlogger, mga bayaran, marami nang nagsasabi niyan. Ginawa na po yan ng kapiraso pag-uusap dyan sa plenaryo sa House of Representatives sa katauhan po ni Congressman Paulo Marcoleta. Talagang sinabon niya ang
taga Presidential Communications Office, mga kababayan. Ngayon, hindi lamang po yan. Maging si Congressman Chanco, mga kababayan, meron siyang ibinunyag. Naku po, na parang ang nagmamando ngayon sa isang mataas na katungkulan, mga kababayan ha, sa pagiging political handler. Mataas na katungkulan yan, ha? Political blogger, handler, ayan. Hinire di umano, mga kababayan, sa mismong tanggapan ni Sandro Marcos sa House of Representatives. Nako, eto po, ang buong sinabi ni Congressman Toby Chanco, mga kababayan, mga pasabog na antindihon nito. Baka po yung iba sa inyo alam na ito, pero alam ko, marami pa pong hindi nakakaalam ito. Ito na, simulan na po natin. May kilang naman to. Kasi matindi yung kampanya ko ng government against fake news. Ang tanong ko ngayon, naniniwala ka ba na mismong mga kalyado ng Marcos administration ang pasimuno o nagpa-practice ng fake news? Okay, I'll be very open. Yung pasimuno nito, kaya masama yung loob ko, dating Deputy Secretary General ng House, nung panahon ni Martin Romualdez. Tapos ngayon, doon ko nakikita sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos, yung mismong nasa likod nito. Ito ba si Sopronio, ano? Yun, tumpak ka, Ibi. Alam mo, kahit ikaw, hindi tayo nag-uusap privately, wala akong cellphone mo. Alam mo kung sino nasa likod, di ba? Siya yung puppet master. Si Ponyong. Oh, diba? Oh, ang galing Ang ganda ng bahay niyan, Kong. Ang ganda ng bahay niya, may infinity pool. Hindi lang bahay, tingnan mo naman ang lifestyle niyan. Oh, yun. So yun ang nagpapatunay. Yung puppet master, yung papatakbo sa lahat ng trolls na yan, yung contact ng lahat ng mga vlogger na yan, ay mismong in-employ doon sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. Oh, so naka-ano ho ito, naka-budget ho, gamit Kaya nga. ang taxpayers money. Ako po, mga kababayan. Hinire po mismo sa tanggapan ni Sandro Marcos. So sa madaling salita, mga kababayan, ang pondo nitong mga bangag vlogger, no, siyempre, alam na po natin sa Kaban ng Bayan, ano ho, mga kababayan. Sa Kaban ng Bayan talaga galing ang pondo niyan. Pero, ang nagpasimuno, parang lumalabas po kasi ganito ang nagpasimuno na nitong mga bangag vlogger, si Sandro Marcos. Kasi, hinire daw po sa opisina niya. Maaaring yung pondo nito, ibinigay kay Sandro, mula sa Kaban ng Bayan, ibinigay sa tanggapan ni Sandro, tapos papunta naman po sa mga yung ponyong na tinutukoy nila kanina hanggang sa papunta na sa mga vlogger. Yan pala ang sistema dyan, mga kababayan. Kaya pala, ang dami kong mga kaibigan. Ha? Nakasama ko noon dyan sa mga bangag vlogger na yan. Ganda na po ng buhay nila, mga kababayan. Ito sa pagbablog, hindi ka makakapagawa. Makapagpagawa. Ha? Hindi utang, pagawa. Hindi ka makakapagpagawa ng bahay na halagang 4 million bilang isang political vlogger. Depende na lang, siguro yan, sila Banat Bay, talagang malakas yan, talagang kumikita yan ng malalaki sa YouTube. Di gaya namin, Diyos ko, barya-barya lang talaga kami, layo. Ako, may YouTube din naman. Di ba? Siguro naman yung views ko, mas mataas pa kasi sa mga bangag vlogger. Sino pang maniniwala sa mga yun? Dihamak na mas marami ang DDS, mas dihamak na maraming manunod po sa amin. So, maaaring mas malaki ang sweldo ko sa YouTube kaysa doon sa mga bangag vlogger. Di po ba? Pero hindi may mga bahay na nagkakahalaga di umanong 4 million, may 5 million, naku po. Di ba? Di ba? May mga negosyo, naku po. Baka totoo nga, Baka totoo nga itong sinasabi ni Toby Chanco. Hindi naman sa atin ang galing. Toby Chanco, posible naman gumawa-gawa si Toby Chanco ng istorya, mga kababayan. Nasa house siya, anumang oras, pwede rin po siyang pag-initan. Hanapan ng mali. Di po ba? Matebes siya. Ayan. Anong ginawa nila kay Tebes? Di ba? Ganon. Pero, lahat ng nalalaman niya, sinasabi niya. Bagamat masasabi natin minsan nakamarkos itong taong ito, pero tulad nito, na noon, puro hinala lang tayo na totoo itong mga bayarang bangag vlogger, o ngayon, hindi po. Pwede nyo na pong sabihin, pagka naiinis kayo sa isang bangag vlogger dahil sa mga banat nila kay Tatay Digong, masyado silang bastos, o pwede nyo sabihin na bayaran kayo. Hindi kayo magkakaganyan kung wala kayong bayad. Hindi kayo magpapakita ng galit. Kung hindi kayo inutusan, hindi kayo binayaran, pwede nyo na pong sabihin yan, mga kababayan. Marami na pong nagpapatunay na maraming ang mga bayarang trolls, mga vloggers. Kaya kayo naman po, mga moderator namin, kapag kakapi mo naka-live, dagdag views din kasi yung mga yan yung mga trolls na yan, ako nga, sinasadya ko pang asarin sa titulo, sa title. Sinasadya ko silang asarin para pasukin talaga nila. Namimiss ko na ba yung mga trolls na siguro, lagpas 300 yung makikita mong report sa channel mo. Pero wala namang napala. Puro lang report. Hindi naman pinapatulan ni YouTube kasi iba ang guidelines ng YouTube. Hindi kagaya ng sa Facebook. Ang Facebook, hawak po yan sa liig. Business po ang Facebook. Di po ba? Malaking negosyante po ang Facebook. Di ba, mga kababayan? Para magkaroon ka nga ng buds, mayroong bayad Monthly, di po ba? Akala ko, pag pindot ko, get your buds, akala ko,
May bayad monthly. Sa YouTube, may buds ako pero walang bayad, libre lang. Di ba? Meron pa akong silver play button, libre lang. Oh. Eh sa Facebook, may ganun ba? Umabot na ng milyon, wala. Isang maikling clip video lang, congrats, million followers, gano'n lang. Wala ka malang ma-display sa bahay mo. O, di po ba? Kaya kaming mga YouTube influencer, vlogger, DDS vlogger sa YouTube, takot kami dyan sa Facebook, maraming restriction dyan mga kababayan. Teka na, wala na tayo sa pinag-uusapan natin. Ulitin ko, lahat ng mga kilala nyong vlogger, pwede nyo na sabihing bayaran. Oh. Itong video na ito, i-save nyo. Hindi naman kayo ang sisisihin kundi si Toby Chanko. Di po ba? Ayos, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.